Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Kailan yung pagkakataon na dasal ka ng dasal na huwag mangyari? Nangyari pa rin. Na huwag mawala, nawala pa rin. Yung gabing iyon noong 1996 na nasunog ang aking bunsong kapatid sa Ozone Disco, ay hanap kami ng hanap sa kanya. At dasal ako ng dasal na sana hindi siya napasama dun sa mga nasunog. Magdamag na ako'y nananalangin na wag sanang mapasama. At noong mag-uumaga na, ay nakita na lang namin siya na nasa isang punerarya. Alam niyo ang aking panalangin? Sabi ko, Lord, napakasakit naman ng ipinaranas mo sa akin. Kaya lang, alam ko meron kang magandang dahilan kung bakit nangyari ito. Kaya tulungan mo ako na malampasan ito. Tulungan mo kaming pamilya. Alam nyo, hanggang ngayon ito pa rin ang aking panalangin sa tuwing naalala ko yung aking kapatid. Meron siyang magandang dahilan kung bakit kinuha niya agad ang aking bunsong kapatid. Bakit ko na ba nasabi ito? Kasi yung ebanghelyo ngayon ay ganito rin ang nangyari kay Marta, kay Mary at kay Lazaro, mga kaibigan ni Jesus. Sabi ni Marta kay Jesus, kung dumating ka sana ng mas maaga, hindi sana namatay ang aking kapatid. At sa ngayon, sabi niya, pwede naman na kahit anong hingin mo sa Diyos, ibibigay niya, sabi niya. Ganun nagtiwala si Marta. At anong nangyari? Binuhay ni Jesus si Lazaro. Yung patay na buhay. So makita natin dito ang pananampalataya ni Marta na kahit siya'y nasaktan, kahit siya'y wala ng kapag-asa, pero nandun yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Tinupad ng Diyos ang nararapat para sa kanyang kapatid na si Lazaro. So hindi huli ang lahat, laging tama ang panahon ng Diyos. Kaya kapatid, kung anuman yung iyong kinalulungkutan ngayon, kung ikaw ay may pinagdadaanan, yung mga pinagdarasal mo ay para bang hindi tinutugon ng Diyos, o maaring tinugon ng Diyos pero iba sa yung expectation mo, magalak ka. Magpasalamat ka sa Diyos dahil alam ng Diyos kung ano ang mas makakabuti sa iyo. Ano man ang tugon niya sa iyo, iyon ang alam niyang nararapat para sa iyong kabutihan. At ganun din, kailangan magpasalamat ka sa Diyos dahil ito yung pamaraan para ipakita niya sa iyo kung gaano kanya kamahal. Ang Diyos ay laging nandyan sa tabi natin na handang ibigay sa atin kung ano ang ikabubuti natin hanggat tayo ay nagtitiwala. Sabi nga, ang totoong pananampalataya daw ay hindi lang yung tayo ay tinutugon ng Diyos sa ating mga dasal. Ang totoong pananampalataya ay nasusukat pag hindi tinugon ng Diyos ang ating kahilingan at nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya, nananampalataya pa rin tayo sa Kanya. Yun ang totoong pananampalataya. Kapatid, magalak ka dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.